Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin finally itong isang napakalupit na budget smartphone ngayon ni Oppo, ang Oppo A18. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun na mga ka-J-Vlog, naglabas nga ng mga budget smartphone si Oppo or entry-level smartphone si Oppo, Oppo A18, and yung isa ata is Oppo A38. So yung topic natin for today is yung Oppo A18. Nakuha ko to sa Shopee mga ka-J-Vlog at very affordable na nga lang ito pag binili nyo sa Shopee. Siyempre, ang SRP neto is nasa 5,999 pesos or almost 6,000 pesos. Na meron 4GB of RAM and 120GB of internal storage. So, yun, pwede nyo na rin mabili ito sa mall. Chinek ko to sa mall at almost 6,000 pesos nga ang SRP niya. At pag binili nyo naman to sa Shopee, ang maganda kasi sa Shopee, minsan nagsisale kasi sila every month. At may voucher na ino-offer. Mas makukuha nyo to ng mababa sa kanyang SRP. Nakuha ko to ng 4 plus lang. Itong Oppo A18, napakasulit. Pero, syempre, bumalik na rin to sa kanyang SRP ngayon. Nabili ko to kasi noong December pa. Pag-asensyahan nyo na ngayon lang natin siya na review. And dito sa ating full review nga, titingnan natin kung napaganda ba or sulit nga ba ang Oppo A18. So next one mga J-Vlog, ito bago to sa ating video. Ngayon naman i-share ko yung advantages and disadvantages ng isang smartphone. So dito ngayon sa Oppo A18, i-share ko sa inyo yung mga napansin kong advantages niya. And of course, meron din siyang disadvantages for me. Doon muna tayo sa disadvantages niya. Number 1 mga ka-J-Vlog sa kanyang notch display. Tingnan nyo naman, hanggang ngayon 2024 na naka-notch display pa rin si Oppo A18 na napaka old school na po yan na design ng mga smartphones. 2019 pa naggaganyan yung notch display. So sana naman 'di ba punch hole lang kasi yung mga mas mura pa nga dito 3,000 pesos smartphone ay naka-punch hole display na. So sana ganoon na rin yung hype ni Oppo, ginawa nilang punch hole display. I think hindi naman ganun kalaki yung magiging expense nila or yung cost pag ginawa nilang punch hole display itong smartphone nila. Ewan ko ba kung ba't pa rin sila naggaganito ng notch display na sobrang old school na. Number 2 mga ka-J-Vlog, ito rin isang nalungkot ako na napansin ko sa Oppo A18 is 10 watt lang po ang charging rate na itong smartphone na to. Even though na naka USB Type-C siya, sayang naman hindi nila ginamit o hindi natin magamit yung full potential ng isang USB Type-C port. Kasi alam niyo naman pag USB Type-C na, mabilis na po ang charging niyan. So dito 10 watt pa rin and malaki battery capacity na ito, 5,000 mAh. Kaya paniguradong hindi ganun mabilis full charge itong smartphone na to. Siguro nasa 2 hours, 2 hours or 2.5 hours bago nyo full charge itong si Oppo A18. Kahit na naka USB Type-C siya, pero ang 10 watt lang ang kanyang charging rate. So sana 'di ba, kahit itong presyo nakakita na ako ng 33 watt fast charging eh. Kahit sana ni-revamp lang nila kahit 18 watts, masaya na rin ako bilang isang consumer sa 18 watt fast charging rate. And I think yan na talaga pinaka minimum ngayon, na minimum 18 watt na po mga ka-J-Vlog. Kasi 18 watt na po mga ka-J-Vlog sa itong presyo na below 6,000 pesos. Kasi ang lalaki na ng battery capacity ng smartphone. Tapos Type-C na, sana fast charging rate na rin ang nilalagay ng mga ibang smartphone brands tulad ni Oppo. So yun lang naman mga J-Vlog yung napansin kong disadvantages, napakakunti lang naman. Pero dito tayo sa advantages niya na meron akong magagandang napansin. Number 1 sa kanyang refresh rate. So yun nga, nakakatuwa na nagiging standard na ang 9/3 screen refresh rate sa mga smartphones today. So 9/3 screen refresh rate po si Oppo A18. At ito, to be honest, nung in-unbox ko to at inopen ko for the first time, akala ko AMOLED display itong si Oppo A18. Hindi pala, IPS lang siya. Pero napaka-vibrant nung kanyang display and very sharp. Pero napansin ko sa ibang mga brands, pinag-compare ko siya, mas mataas pala yung brightness netong Oppo A18. Kaya talaga nagpa-pop yung colors ng mga icons dito sa smartphone na to. So good thing naman dyan sa Oppo A18 na mas malakas yung kanyang brightness. So, yun naman yung maganda doon, di ba? Number 2 sa kanyang chipset. So for me, yes, advantage niya yan compare sa mga predecessors ni Oppo. Na ganito yung mga version ng mga budget smartphone, di ba? Sobrang bababa ng mga nilalagay na chipset ni Oppo. MediaTek Helio P35,
napakasakit sa ulo ng chipset na yan na favorite nilang nilalagay sa smartphone sila. Pero nakakatuwa na upgraded na ang chipset na nilalagay nila dito sa budget smartphone na isang mid-range chipset yan before. Kahit na luma yan mga ka-J-Vlog ay may bubuga pa rin yan, the MediaTek Helio G85. So yan, budget chipset na lang yan ngayong 2024. And okay na okay pa yan for gaming at kaya pa rin mag-handle yan ng ML sa mataas na settings, COD, and of course, LOL Wild Rift. Number 3 mga ka-J-Vlog sa camera. So kahit na 8 megapixel lang yung camera nito, basta maganda yung lighting nyo, maganda po yung mapoproduce sa photos netong Oppo A18. So magpipakita po ako ng mga photo samples kanina na nasa direct sunlight tayo. Napaganda po ng photo quality rin na mapoproduce ng 8 megapixel camera ng Oppo A18. Pero syempre pag sa low light, dyan na tayo medyo nagkakaroon ng mga noise sa ating mga photos. So pagdating sa magandang lighting, okay naman po ang camera ng Oppo A18, even sa front camera niya. Number 4, mga ka-J-Vlog sa design. Syempre, hindi magpapatalo si Oppo when it comes sa design ng kanilang smartphones. So for me, very minimalist. Maganda yung color na to. Itong napili nating color, ewan ko kung anong tawag nila, basta blue. Pero meron siyang gradient color na pag tinitilt natin sa light ay nag-iiba. So nagkakaroon siya ng pink na color. So okay na okay. Maganda rin dito, matte finish siya. Ang ganda ng design for me ng Oppo A18. Minimalist, pero very elegant siya tignan. At syempre, box type and lightweight po itong smartphone na to na okay para sa akin. At ang pinalas mga ka-J-Vlog sa storage. So yun, nakakatuwa naman na si Oppo ay nare-realize na rin na yung 64GB ay hindi na po perfect fit ngayong 2024 sa 6,000 na price category. So yun, maganda na 128GB na ang nilalagay ng mga brands ngayon sa kanilang smartphones kasi 64GB ay napakaliit na yan to be honest. Kasi ang Android 13, kumakain na yan ng 20 plus gigabytes, depende. Minsan 18, minsan above 20. So yun, ang laki na po ng kinakain na storage kaya 64GB, ang matitira nyo na lang dyan, 40 plus gigabytes na lang or minsan 30 plus gigabytes na lang. Napakaliit na lang mga ka-J-Vlog, kaya pinaka-perfect talaga at minimum na storage na pwede natin magamit sa ganitong presyo na 128GB. Reasonable ang 64GB sa presyo na smartphone na 3.5 below. Yun lang naman. So yun lang naman mga ka-J-Vlog, yung mga advantages and disadvantages ni Oppo A18. Sana po nakatulong po sa inyo tong video na to kung nagde-decide kayong bumili netong isang magandang budget smartphone ngayon ni Oppo. So next naman, explore natin yung design at build quality ni Oppo A18. So to be honest, nagustuhan ko yung design netong smartphone na to. Maganda siya. Meron siyang matte finish. Elegant naman siya tignan kahit na minimalist siya mga J-Vlog dahil sa kanyang color. So itong color blue na to pag tinitilt natin, nag-iiba-iba yung kulay niya. May pink, may pinkish siya, 'di ba? So all good. So napaka-cute tignan. Napaka-cute tignan, napaka-elegant tignan, and matte finish siya, yun ang magandang balita. So hindi siya dikitin or prone sa mga fingerprint smudges and sa scratches. Even though plastic to, madali magasgasan, pero I think hindi ganun mapapansin yung scratches dito dahil matte finish siya. Dito sa side na to, matic, mapapansin nyo dahil glossy finish yung medyo dito sa camera module niya. Ang maganda sa Oppo A18, magaan siya, box type, yung frame ay matte finish din. So, meron siyang dual rear camera Dalawa lang camera niya at meron tayong flash sa baba. Dito sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala po tayong makikita. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at speaker grills. Yung speaker grills niya maganda dito. Mataas yung volume nito hanggang 300%. Pero single speaker lang po to. So, mono lang siya. At, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. Pag bibili rin kayo ng Oppo A18, syempre kasama po si Maring Jelly Case. Ayan. So, all goods din naman si Maring Jelly Case. Makikita niyo pa rin yung napakagandang design ng inyong smartphone. At pag in-open niyo to, sad to say, naka-notch display po siya. Oppo A18 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 8 megapixels, f2.0 aperture at meron siyang 2 megapixel depth sensor. At pagdating sa front camera, meron siyang 5 megapixels f2.2 aperture. Both front and rear ay capable ng Full HD 1080p video recording.
So video sample rear camera of the Oppo A18. So ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. So ayan yung quality niya. So hanggang 30 fps lang siya. Ayan. Yung ventilator kahit walang kuryente gumagalaw. May mumu. So video sample front facing camera of the Oppo A18. So pinakamax sa resolution niya is sa Full HD 1080p rin naman at 30 frames per second. Same din sa rear camera. So yun, taas sikat ng araw. Pero yan, kaya na mag-judge ng quality niya. Hindi ko masyado siya makita kasi ano yung araw, umano yung mata ko. Pero yan, yan yung quality niya. The screen naman, si Oppo A18 ay merong 6.56 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na merong 269 pixels per inch. Support niya ang 9-thirds screen refresh rate at naka-notch display pa rin siya, sad to say. Sa OS naman, out of the box, sa Android 13 siya with ColorOS 13.1. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G85. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU nakamali G52 siya. Meron siyang 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Dalawa ang kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10W charging rate. So next naman mga J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance nitong si Oppo A18. So ito nga smartphone na to ay powered ng MediaTek Helio G85 chipset with the GPU of Mali G52. So yung G85, ilang beses ko na po na-game test yung chipset na yan sa mga iba't ibang smartphones. At kung ML naman lang ang lalaruin nyo, definitely kayang-kaya pong i-handle yan ng Oppo A18. Nakapag-game test naman ako dito at okay siya for ML, smooth naman siya at available na matataas ng settings ng ML dito. Medyo optimized naman na yung chipset na MediaTek Helio G85 when it comes sa ML. Sa COD naman mga ka-J-Vlog ay playable naman din ng Battle Royale. Meron tayong mga minor frame drops pero manageable naman siya. At wala naman tayo na experience sa mga malalang frame drops habang naglalaro ng Battle Royale. Multiplayer ay all goods. Smooth naman siya mga ka-J-Vlog at panigurado ma-enjoy nyo maglaro ng COD dito sa smartphone na to. Sa Genshin, ang sasuggest kong graphics sa inyo mga ka-J-Vlog ay sa pinakamababa talaga kung maglalaro kayo ng Genshin dito. Nakakatuwa, playable siya sa low settings pero when it comes sa high settings, nakakalaro naman tayo ng kahit papano pero may mga frame drops at mabilis pong uminit. Kaya isasuggest ko sa inyo pag maglalaro kayo ng Genshin ng matagal dito sa Oppo A18, iset nyo na lang sa low settings. So yun, nakakatuwa na sa smartphone na 6,000 pesos, nakakapaglaro tayo ng Genshin Impact. Pero ito lang ang nakakalungkot, 4GB lang ang RAM ni Oppo A18 na yan na talaga ang pinaka-minimum na RAM ngayon sa smartphone. So 4GB of RAM, hindi na yan okay rin for gaming to be honest. Ang maganda talaga 6GB or 8GB. Pero yun, kahit pa paano naman nung gini-test natin siya ay hindi naman tayo naka-experience sa mga big problems dito sa smartphone na to. So yun, kung gagamitin yung panglaro si Oppo A18, okay naman siya pero hindi ko siya sasuggest sa mga hardcore gamers out there dyan. So next naman, explore natin yung camera app ni Oppo A18. So nandito tayo ngayon sa photo mode. So meron tayong flash, HDR, filters, and ito yung mga iba't ibang settings. So dito sa settings, meron tayong watermark. Pwede natin ito i-activate para makita yung phone model sa baba ng ating mga photos. So ito yung mga iba't ibang settings niya. Meron siyang zoom na 2x zoom na hanggang 5x digital zoom po tayo doon. Meron din siyang AI retouching. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution na ma-offer niya sa video is Full HD 1080p at 30 frames per second. Meron din siyang night mode for low light shot. Maganda rin dito, meron siyang portrait mode for background blur. Sa more naman, ayan, meron tayong time-lapse, pro mode, panorama, and stickers. Sa front camera naman, ayan, hello. So sa front camera, meron din siyang portrait mode. At sa photo, so yung pinaka-importante of course, yung beautification. Ayan, AI retouching. Sa portrait, ayan din yan. Beauty mode nila yan. At same lang naman ang icon sa taas. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution niya sa front is Full HD 1080p din at 30 frames per second.
Sila mga ka-J-Vlog yung camera app ni Oppo A18. Napaka-simple lang. So speaker test tayo dito sa Oppo A18. Ang maganda dito yung volume niya hanggang 300% po. Ayan. So try natin. Kamulit sa panibagong video at sa video na to, so dito tayo kay Ate Med sa CFD Gadgets.xt9 at itong mga brand nyo, ang dami pong bagong stock ni Ate Med ng mga brand new smartphones or iPhones dito sa CFD Gadgets. So kompleto siya, meron siyang 13, 15, So tingnan nyo naman mga ka-J-Vlog, napaka-solid, napakataas, 101.2 decibel. So ganyan kalakas yung speaker ng Oppo A18 dahil sa kanyang 300% volume. Diba? Grabe ba? 100%. Ito, 300%. So, yes, malakas siya. Pero yung bass niya, doon siya medyo malulungkot tayo dahil single speaker siya. So, hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Pero malakas siya. Pero malakas siya at hindi naman siya tunog lata, to be honest. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito nasa 8.5. So biometrics test tayo dito sa Oppo A18 at first na try natin is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So battery test tayo dito sa Oppo A18 at maglalaro tayo ng Mobile Legends ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ang settings natin, refresh rate high. Yan, graphics ultra, nakakuha ng outline at shadow at syempre, naka full download na ang resources dito. Start tayo sa battery percent na 100%. 30 minutes, full charge. So yun mga J-Vlog, 30 minutes na. Tignan natin ilang battery percent natira. So may natira pang 90% sa 30 minutes natin na paglalaro. 10% lang ang nabawa. So yun mga J-Vlog, yung full review natin sa Oppo A18. Final conclusion ko dito sa smartphone na to ay okay naman siya sa mga casual users. Pero sa mga hardcore gamers nga tulad ng sinabi ko kanina ay hindi po talaga pwede sa inyo to. MediaTek Helio G85, okay naman yan. Pero pag kayo yung talagang tipong consumer na gaming ang focus, mababa kasi ang RAM nito mga ka-J-Vlog, 4GB. Marami kasi sa ganitong presyo na 6,000 na nag-offer na ng 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So yung 128, yes, okay yung storage na yan for gaming. Yan na talaga pinaka-minimum. Marami pa rin naman kayo malalagay dyan sa 128GB. Pero, pag talagang focus nyo ay gaming, hindi ko po marerecommend si Oppo A18 sa inyo. Makakalaro naman kayo dito, pero I think mabibitin talaga kayo sa RAM nito. So, for me, kung i-rate ko si Oppo A18 sa kanyang presyo, 1 ang lowest and ang highest. Ang score ko dito sa smartphone na to, sa kanyang price segment na 6,000 pesos, ay 8. Kasi yun nga, maganda yung kanyang design for me, very premium, 9Hz screen refresh rate, may mga slight disadvantages, pero overall quality naman ni Oppo A18 ay maganda naman for me. At marami rin talagang nagtitiwala or mga consumers na loyal sa Oppo brand kasi syempre subok na nila yan na matibay rin naman itong Oppo talaga mga ka-J-Vlog. At matagal na rin naman si Oppo sa Pilipinas at nakabuild na rin ito ng reputation sa mga Filipinos out there dyan. Pero when it comes nga sa mga specs, napapansin natin before na medyo kuripot nga si Oppo sa specs lalo na sa RAM at ROM. Pero ngayon nakakatuwa, step by step ay nag-i-improve naman si Oppo when it comes sa kanilang budget segment. Sila mga ka-J-Vlog ang review natin sa Oppo A18 at kung interesado kayo dito sa smartphone na ito, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link na ito sa description.